Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kainam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Happy Sunday sa iyo, kaagapay. Ang bilis ng araw, purihin ang Panginoon. Nananatili siyang mabuti, nananatili siyang tapat sa kabila ng maraming challenges, ng maraming pagsubok. Hindi nagbabago ang Panginoon, nananatili siyang tapat sa bawat isa sa atin. Amen. Bago tayo magtungo sa ating pananambahan ngayong araw, magandang tayo muna ay magsama-samang dumulog sa ating Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Pastor Ronald Llobrera po ito para sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay broadcasting mula dito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Ako ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan at napapanood tayo sa Facebook Live at YouTube ng DZAS. Ganon din sa 702 DZAS app. Kaagapay, nawa ang araw na ito ay maging puno ng pagpapala at pagkilos ng Diyos sa inyong mga buhay. Simulan natin ang ating programa sa isang panalangin. Aming Ama, aming Panginoon, kami lubos na nagpapasalamat sa inyo sa isang matagumpay na araw, isang matagumpay na linggo na amin po ngayong nararanasan. Maraming salamat at bago po kami tuluyang magpunta sa aming mga bahay panambahan at para maglingkod, sumamba at makipag-fellowship sa aming mga kapatiran, kami po Panginoon ay lumalapit sa inyo at humihingi ng kalakasan, gabay, Panginoon, sa amin pong paglilingkod. Panginoon, ang araw na ito ay itinakda po ninyo para kami ay magsama-sama, papurihan ka at dakilain ka sa aming mga buhay. Panginoon, anuman yung nakikita nyo pong hadlang, kasalanan o karumihan namin, Panginoon, inihihingi po namin ito ng kapatawaran sa inyo. Linisin nyo po kami at paging dapatin. At ang araw na ito, Panginoon, ay mabigyan ka ng kaluwalhatian. Panginoon, nilalapit namin sa inyo ang sitwasyon ng bawat isa sa amin, anuman ang pinagdadaanan ng bawat pamilya, ay kayo po ang magbigay ng katagumpayan at malampasan ng bawat isa anumang pagsubok, Panginoon, na amin pong kinakaharap. Panginoon, ganun pa man, dalangin namin na ang mga lesson o ang mga natututunan namin sa buhay ay dalhin namin sa taong ito ng year 2026 at iwanan na namin, Panginoon, yung mga bagay kung saan kami dadapa, pumalpak, Panginoon, at hayaan ninyo na sa amin pong pagpapatuloy matutunan namin na tumayo at ipagtagumpay ang aming mga buhay. Maraming salamat po. Ang pagpapala po ninyo ay sumaamin at maranasan din ng lahat ng aming mga kaagapay saan man sila naroroon na panig ng mundo, Panginoon, ay kaya niyo po silang abutin at pagpalain. Ipinagkakatiwala po namin minsan pa sa inyo ang araw na ito, Panginoon. Sa iyo ang kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Kaagapay, kumusta ka na?
Kung ikaw ay mayroong panalangin kahilingan o prayer request, ay ipadala mo sa amin yan sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe dito po sa ating Facebook Live. At kung sakali naman kaagapay na hindi na namin mabasa lahat ang mga panalangin kahilingan na inyong ipinadala, alam naman natin na ang Diyos ay kaya tayong abutin at walang nalilingid sa Kanya. Lahat ay alam niya, anuman ang sitwasyon ng bawat isa, at naniniwala tayo na tutugunin ng Panginoon ang ating mga panalangin kahilingan according to His perfect will. Maraming salamat, at kung may mga prayer request ka, sige po, ipadala nyo lang po, magmensahe po kayo sa amin upang sama-sama nating ilapit sa Diyos. Alam mo kaagapay, masaya kami dito sa Hardin ng Panalangin na isama lagi ang inyong mga panalangin sa ating prayer. At ipagpasalamat din sa Diyos yung mga katugunan niya sa ating mga buhay. Kaya kung mayroon na pong katugunan, nasagot na po ang inyong mga panalangin kahilingan, abay ipadala nyo rin sa amin sa pamamagitan ng inyong mensahe dito po sa ating Facebook page, at talagang sama-sama nating ipagpapasalamat yan sa ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. At para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos kaagapay ngayong umaga, ay samahan mo ako sa pagbulay-bulay ng kanyang banal na salita. So ang ating pag-aaral ay doon pa rin sa isang bagay na mahalaga sa atin, yung ating pananampalataya. May 4 na antas ng pananampalataya na dapat nating maabot, di ba? Unang antas, pananampalataya para sa kaligtasan. Faith for salvation. Pagkatapos na sumampalataya ang isang tao at tumanggap kay Kristo, nagkaroon siya ng katiyakan ng kaligtasan. Dapat ay turuan natin ang bagong Kristiyano, o tayo ay dapat matuto rin na magkaroon ng higit na kaalaman tungkol sa Panginoong Hesukristo. Dapat malaman natin ang 7 katotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ano-ano ito? Unang katotohanan, si Kristo ay anak ng Diyos, at si Kristo ay may kalikasan bilang Diyos tulad ng Ama. Sabi sa 1 Kabanatang 1, talatang 1, nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ikalawang katotohanan, si Kristo ay ipinanganak bilang tao sa pamamagitan ng virgin birth o kapanganakan ng isang birhen. Sabi sa Mateo Kabanatang 1, talatang 23, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Ikatlong katotohanan, si Kristo ay nabuhay bilang isang perpektong tao na walang kasalanan. Ayon sa mga Hebreo Kabanatang 4, talatang 15, ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat tulad natin tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanmay hindi siya nagkasala. Ika-4 na katotohanan, si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan. Unang Pedro Kabanatang 3, talatang 18, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Ipang-5 katotohanan, si Kristo ay muling nabuhay. Sa unang Korinto Kabanatang 15, talatang 3 at 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa 3 araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Pang-6 na katotohanan, si Kristo ay muling umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos bilang ating tagapamagitan at dakilang saserdote, mediator, and
high priest. Mga Hebreo Kabanatang 1, talatang 3, nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayon din ng anak. Siya ang nag-iingat sa sangsinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. Ang sabi din sa mga Hebreo Kabanatang 4, talatang 4, sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan, ang ganito tungkol sa ikapitong araw. At sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At sa talatang 14, kaya nga, magpakatatag kayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan. Doon mismo sa harap ng Diyos, siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Unang Timoteo, Kabanatang 2, talatang 5, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Pangpitong katotohanan, si Kristo ay muling babalik. Ayon sa mga gawa, Kabanatang 1, sa mga talatang 9 hanggang 11, alalahanin nating ang kautusan ay hindi ginawa para sa mabubuting tao, kundi para sa mga walang kinikilalang batas at mga kriminal, para sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga makasalanan, para sa mga lapastangan sa Diyos at walang hilig sa kabanalan, para sa mga mamamatay tao at pumapatay ng sariling ama o ina. Ibinigay rin ang kautusan para sa mga mahihilig sa kahalayan at nakikipagtalik sa kapwa lalaki, para sa mga kidnapper, para sa mga sinungaling at sa mga bulaang saksi. Ang kautusan ay ibinigay para sa lahat ng mga sumasalungat sa mabuting aral. Ang aral na ito'y ayon sa magandang balita na ipinagkatiwala sa akin ng maluwalhati at mapagpalang Diyos. Kaagapay, pagkatapos na tayo ay magkaroon ng unang antas, pananampalataya para sa kaligtasan, dapat magpatuloy tayo upang lumago ang ating pananampalataya tungo sa pangalawang antas, pananampalataya para sa material na pangangailangan or faith for material needs. So anong aral na makikita natin at makukuha natin dito? Tayo po ay huwag mawala sa ating pananampalataya sa ating Diyos. Magpakalalim tayo sa ating Panginoon. Sa Diyos ang papuri. Sa sandaling ito, kaagapay simulan naman natin ang pagdulog sa ating Diyos sa mga panalangin kahilingan ng ating mga kaagapay. Magsama-sama po tayong manalangin. Panginoon, sa oras na ito muli kami ay lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba. Patuloy din na humingi kami sa inyo ng gabay, kalakasan at karunungan upang ang aming mga puso, Panginoon, ay makita niyong nagtitiwala lamang sa inyo at makalapit kami ng mayroong mapagpakumbaba at marunong na umamin na puso sa inyong harapan. May mga kasalanan at karumihan kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami. At sa sandaling ito na kami ilalapit, mananalangin, dalangin namin na magkaroon kami ng malinis na puso. Panginoon, pagindapatin niyo po kami sa oras pong ito. Aming inilalapit, Panginoon, ang aming mga kapatid sa aming pananalangin. Aming idinadalangin si Josephine Ramirez. Panginoon, ang kanyang kahilingan ay para sa kagalingan at lakas ng kanyang buong pamilya. Igawad niyo po sa kanila ang inyong biyaya at kalakasan. Ganon din aming inilalapit sa inyo, Panginoon, si Michael Antonio Lopez. Ang kanyang dalangin ay kanyang paggaling, anumang karamdaman na kanyang nararanasan
sa mga oras na ito. Pagalingin niyo po, Panginoon, si Brother Michael Antonio Lopez. Patuloy din namin nilalapit sa inyo si Lourdes Aquino. Ang kanyang prayer ay complete healing and peace of mind, Panginoon. Physical at ang kanyang kaisipan at kalooban ay inyo pong patuloy na payapain. Amin ding nilalapit sa inyo, Panginoon, si Benjamin Cruz. Ang kanyang panalangin ay magkaroon po ng security yung kanyang buhay, Panginoon, o ang inyong protection, o Diyos, sa kanyang buhay. Gabayan niyo siya, Panginoon. Amin din nilalapit sa inyo si Marites Valdez. Ang kanyang panalangin, Panginoon, ay pagkakaisa ng kanilang pamilya. Anumang sigalot, anumang problema ng kanilang tahanan, Panginoon, ay kayo po ang mamagitan. Pagkaisahin niyo po sila sa lahat ng pagkakataon. Lord, akin din nilalapit sa inyo si Ronald Garcia. Ang kanyang panalangin ay magandang kalusugan at katatagan sa pananampalataya para sa kanya at sa kanyang buong sambahayan, Panginoon. Amin din ipinagpipray ang aming kapatid na si Cecilia Navarro. Ang kanyang panalangin ay ang kanyang mga anak, ang kanilang kinabukasan. Panginoon, walang mahirap sa inyo. At subok na namin yan na kayo po ang patuloy pong magbibigay ng karunungan at kalakasan sa aming mga anak, lalo na doon sa mga nag-aaral, Panginoon. Lord, amin din nilalapit sa inyo si Daniel Fernandez. Lord, ang kanyang dalangin ay patuloy na paggabay ng Diyos para sa kanyang buhay. Huwag niyo siyang pabayaan, lago niyo siyang ingatan, Panginoon. Inilalapit din namin sa inyo si Evelyn Montoya, Panginoon. Ang kanyang prayer ay healing, strength, and provision para sa medication, Panginoon. At ang kagalingan po ang importanteng maranasan niya sa mga oras na ito para kay Evelyn Montoya. Amin din po ipinagpipray si Arturo Mendoza, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay kapayapaan ng puso at isipan. At anuman ang mga naglalabasang dahilan bakit mayroon pong kabigatan sa puso at isipan, Lord, kayo po, Panginoon, ang patuloy pong kumontrol, kayo po, Panginoon, ang patuloy magbigay sa kanilang kalakasan na malampasan nila ito at maging maayos ang aking mga kapatid na ito sa loob ng kanilang tahanan, magkaroon ng kapayapaan sa puso at isipan. Panginoon, ipinagpapasalamat din namin sa inyo ang pagdiriwang ng 20th anniversary ng TLGR Church dyan po sa Villa Baliano, Muzon, sa San Jose del Monte City. Panginoon, pinagpipray namin ang gaganaping anniversary concert or evangelism concert sa darating na linggo, January 18, 2026. Pagpalain niyo po ang gawain ito, yaman din lamang na sila po yung magdiriwang ng inyong kabutihan, kasabay po nung pag-win nila ng mga taong wala pa sa inyo. Lord, bigyan niyo sila ng kalakasan, karunungan, at samahan niyo po ang aming mga kapatid na naglilingkod dito po sa TLGR Church, Baliano, Muzon, City of San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri namin po kayo sa araw na ito at nawa ang bawat kaagapay namin na patungo sa simbahan, Panginoon, ay magkaroon ng kagalakan, katatagan sa kanilang pananampalataya at darating sila sa simbahan, minsan dala-dala yung problema, yung lungkot, yung kabiguan. But we declare, Lord, na lalabas sila sa simbahan na tagumpay, dala, Panginoon, ang pagmamahal, dala ang pagkakaisa, dala yung courage, Lord, ng buhay, paglilingkod ng bawat isa, kasama po ng kanilang pamilya. Maraming salamat sa araw na ito. Maitaas kayo, madakila kayo
sa aming mga buhay. Ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na pagsamba at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naging. Mga kaagapay, magkarinigang muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radyo, online at dito sa Channel 185 sa Signal Cable. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Agapay, para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Diobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Harapan